na pinamagatang The Shalom Diaries. Ito po ang inyong Teacher Carol, lingkod tagapamahala ng Shalom Online Bible School na pinaghahandaan naming buksan tentatively by first quarter of next year. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang aming ministry sa pamamagitan ng heart-to-heart na paglalahad ng mga saloobin namin patungkol sa dealings o pakikipag-ugnayan ng Panginoong Hesus sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. I'll be sharing thoughts on scripture o kaya mga reflections sa mga aral na natatanggap ko mula sa ibang mga brothers and sisters natin sa Christian faith, bukod sa sarili ko ring pag-aaral sa salita ng Diyos. So kung naghahanda ka ng matulog kasi gabi na, at sa gabi ka lang pwedeng makinig sa mga podcasts na ganito, halika, samahan mo muna akong mag-isip hanggang sa antukin ka. Mga 10 minutes lang to. Kanina kasi may napakinggan akong Kristiyanong kapatid na nagkwentong minsan daw tinanong niya ang Panginoon, Lord, sigurado bang hindi ka magpapalit ng isip? Ang dami mong ipinangako sa akin through your word. Mga personal na promises, mga specific directions, at gabay mo sa sinasabi mong gusto mong gawin sa buhay ko. Lord, ang tagal na. Taon na ang binilang. Hindi ko pa nakikita yung katuparan ng mga promises mo sa akin. Di ka ba aatras? Paano kung magbago ka ng isip? Tapos yung heart ko, nakasanayan na yung umasa at manindigan sa mga pangako mo sa akin through scripture. Lalo pat santambak na ang mga naisulat ko tungkol doon during my prayer time over the years. Lord, baka magbago ka ng isip. Tsaka paano pag mali ako ng dinig sa'yo? Medyo kakaiba nga, di ba? Nakakakaba kung gano'n na mangyayari. Ako honestly, may ganun ding tanong. Lalo pa, nasa prophetic prayer work ako. Yung ganitong klaseng prayer ministry kasi, ito yung bababad ka sa presence ng Lord, and then maghihintay ka ng word or instructions from Him about a particular matter or issue. Madalas pa nga, wala ka sa aktong nananalangin pero kukunin ng Holy Spirit yung atensyon mo sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita mo o naririnig, and then He will tell you in your spirit to go to the Word. May sasabihin siya. Paano nga naman kung mali ang rinig mo? Tapos, itinayo mo na yung mga taon ng buhay mo sa mga pangakong yun. Ang bigat, diba? Nakakatakot nga naman. Parang lalabas, umaasa ka sa wala at mali yung direksyon ng buhay mo. Naghihintay ka sa wala. Alam mo, nakakatuwa yung pakikipag-ugnayan ng sister na ito sa Lord. Kasi after she asked those questions in prayer, nakaramdam siya ng gentle answer from the Holy Spirit. Gentle answer na patanong din. Ang sabi ng Lord sa kanya, ikaw ba personally naniniwala, nananalig sa truth ng mga promises na yon? Do you really believe them? Nagulat daw siya. Pero ito yung isinagot niya sa Lord. Yes. Yes, I believe them with all of my heart. And then nagtanong daw uli ang banal na espiritu sa kanya. Kaya mo ba na huwag nang maniwala at talikdan na lang lahat yung mga promises na yon? Kalimutan na lang. Can you
unbelieve them. Doon niya na-realize yung sagot niya at totoong kalagayan niya sa harap ng Diyos. She said, I can't. No, I cannot go back and unbelieve the promises. It's impossible for me now. Alam mo, ang ganda ng sagot ng Lord sa kanya. Ito yung sagot. Then according to your faith, let it be done for you. Galing sa Mateo 9:29 or Matthew 9:29. Ikaw, friend, meron bang ipinangako sa iyo ang Diyos na tila nahihirapan kang paniwalaang matutupad pa dahil sa dami na ng mga harang na dinaanan mo papunta sa promises na yon, tapos mukhang hindi pa natatapos yung mga obstacles or problems papunta doon? Na para bang talagang malaking milagro mula sa Diyos ang kailangan para makita mo ang katuparan ng mga pangako niya sa iyo. Alam mo, may dagdag na paalala ang Holy Spirit sa akin habang pinagmumuni-munihan ko itong paksang to. Nasa Hebreo 11:1, Hebrews 11 verse 1. Babasahin ko sa Tagalog ha. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Friend, tingnan mo yung keywords. Sulat mo sa notebook mo. Pananampalataya, katiyakan, inaasahan, paninindigan, hindi nakikita. Pagka yung faith mo nakatayo sa mga bagay na nakikita mo, hindi yan faith. Pag-isipan mo ha. Talk to you again soon. Teacher Carol here, wishing you a very blessed night or day with the perfect shalom of Christ Jesus in your heart always. Amen.